Magandang araw! Ako po ay magbabalik para sa ating panibagong aralin sa linggong ito. Araling Panlipunan 6, Unang Markahan, Linggo bilang 2. Ikaw ba ay may iniidolo na kilalang tao sa ating lipunan? Katulad ng mga artista? Dahil sila ay may natatanging ambag sa ating lipunan, sapagkat sila ay magaling sa larangan ng pagkanta, pagsayaw o sa larangan ng paglaro. Hinahangaan natin sila dahil sa kanilang naiambag sa ating lipunan. At ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino sa mga bayaning Pilipino ang kilala nyo? At sa araw na ito, ipapakilala ko sa inyo ang isa nating natatanging bayaning Pilipino dahil sa kanyang natatanging ambag para sa ating kalayaan, mga kasanayang pampagkatuto, na ipaliliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mga ambag ni Andres Bonifacio, ang katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbuo ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang ating layunin, natutukoy ang mga ambag ni Andres Bonifacio sa katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng Pilipinas bilang isang bansa. So, ano pa bang inaantay natin? Ngayon, ipapakilala ko na sa inyo kung sino at kung ano ang kanyang mga nagawa. Si Andres ay anak ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ng Tondo, Manila. Siya ay may 5 kapatid. Mananahi ang kanyang ama at naglilingkod bilang Teniente Mayor sa Tondo. Ang kanyang hilig sa pagbabasa ng mga akda ni Jose Rizal ang naging daan upang ito ay kanyang maging idolo. Naging simula rin ang kanyang kabayanihan at pagiging tanyag sa kanyang prinsipyo na ipaglaban ang bayan sa mga dayuhang Kastila na mananakop sa Pilipinas. Si Andres Bonifacio ay kilalang ama ng himagsikang Pilipino dahil na rin sa kanyang pagnanais na makalaya sa kamay ng mga dayuhan at naging huwara ng tagumpay ng mga Pilipino sa pagnanais ng kalayaan. Ang pagkatatag ng katipunan. Noong gabi ng Hulyo 7, 1892, lihim na itinatag nina Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Judato Arellano, Ladislao Diwa, Valentin Diaz at iba pa, ang isang revolusyonaryong samahan. Tinawag nila itong kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan na mga anak ng bayan o ang KKK o katipunan. Naganap ang makasaysayang pangyayari sa isang bahay sa Azcárraga, malapit sa Calle Elcano, Tondo, Manila, na kung saan isang seremonyang sanduguan ang isinagawa at ginamit ang sariling dugo sa paglagda ng kanilang pagsapi. Si Andres Bonifacio ang tinaguriang supremo ng katipunan o pangulo. Layunin ng katipunan ang mga sumusunod. Una, pagkakaisa sa ilalim ng iisang bandila. Ikalawa, pagkamit ng kasarinlan sa pamamagitan ng rebolusyon. At ikatlo, pagtatanggol sa mga naaapi at pagtulong sa mga miyembrong nangangailangan. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon na yon, pipiliin mo rin bang sumapi sa katipunan? Ngayon, alamin natin kung paano ang pagsapi sa katipunan. Isang komplikado at mapiling pamamaraan ang pagsapi sa katipunan. Mga pumapasa lamang sa mahirap na pagsubok ang tinatanggap na miyembro. Sumumpa ang bawat miyembro na ipaglaban ang mga layunin ng kilusan. Ipaglihim ito at sundin ang mga regulasyon ng walang pagtutol. Nilagdaan sa magitan ng sariling dugo ang sinumpaang dokumento ng pagiging miyembro. Katulad ni na Dr. Jose Rizal,
na gumamit ng pen name o alias sa pagsulat. Sina Andres Bonifacio naman, pumipili ang bawat miyembro ng sariling pangalan o alias na gagamitin kapag sila ay sasama sa pulong. Si Andres Bonifacio ang magdiwang, si Emilio Aguinaldo ang magdalo, si Artemio Ricarte ang bibora, at si Emilio Jacinto ang pinggian. Isang paraan ito upang maiwasan ang pagdakip sa kanila ng mga Espanyol at mabigyang proteksyon ang kanilang pamilya laban sa pang-aapi. Ginamit ang paraang triangulo sa pangangalaga ng miyembro ng katipunan. Dapat mangalap ang isang miyembro ng dalawang bagong miyembro na hindi magkakilala. Ginawa ito upang mapanatiling lihim ang kapisanan. Gayunpaman, napansing mabagal ang ganitong paraan kaya itinigil ito at hinayaang tanggapin ang sinumang nagnais na sumapi kapag nakapasa sa mga pagsubok. May 3 pangkat ang katipunan. Unang grado, ang katipunan o miyembro, at nagsuot ng itim na hood o talukbong na may puting triangulo sa gitna kapag dumadalo sa mga pulong. Nakasulat ang kanilang password na anak ng bayan sa puting triangulo ng kanilang talukbong. Ikalawang grado ang kawal o sundalo. Kulay berde ang kanilang talukbong na may puting triangulo at medalyon na may malayang nakaukit na litrang K. Gomborza ang kanilang password. Ikatlong grado ang bayani na may suot na pulang talukbong at sinturon na may tilang kulay berde sa gilid. Rizal ang kanilang password. Pinakamataas na antas ang gradong bayani. Kaya para sa mga nahalal na opisyal lamang ito, mga kawal ang nangangalap ng maraming katipunan o bagong miyembro. Naging pakinabang naman ang pagsapi ng mga kababaihan. Hindi sila gaanong pinaghihinalaan ng mga Espanyol, kaya nakapagtago sila ng mahalagang dokumento ng kapisanan. Nagsilbing silang mensahero at tagatakip kapag nagpupulong ang mga miyembro. Naguumpukan ang mga kababaihan, nagsasayawan, nag-aawitan habang may pulong. Ilan sa kababaihang miyembro ng katipunan sina Josefa Rizal, Pangulo, Gregoria de Jesus, Pangalawang Pangulo, Marina Dizon, Kalihim, at Angelica Rizal Lopez, Piskal. Ang pamahalaan ng katipunan. 3 konseho ang namahala sa katipunan. Pinakamababa, ang konseho ng barangay. Konseho ng lalawigan naman ang namahala sa lahat ng probinsya. Samantala, Konseho Supremo ang tagapag-ugnay sa lahat ng konseho sa buong kapuluan. Binubuo ang Pangulong Piskal, Kalihim, Ingatyaman at Controller. Nang magsimula ang revolusyon, sina Andres Bonifacio, Pangulo, Emilio Jacinto, Kalihim ng Estado, Teodoro Plata, Kalihim ng Digmaan, Bricio Pantas, Kalihim ng Hustisya, Enrique Pacheco, Kalihim Pananalapi, Aguido del Rosario, Kalihim Panloob, ang bumubuo sa Konseho Supremo. Si Gregoria de Jesus ay ang kanyang asawa na binigyang titulo na lakambini ng katipunan. Noong ika-23 ng Agosto 1878, sa baryo ng Pugadlawin, nila sabay-sabay na pinunit ang sidula na nagpapahayag ng pagtutol nila sa mga patakaran ng pamahalaang Espanya. Sa gitna ng himagsikan, isang halalan ang naganap sa Tejero, Cavite sa kahilingan ng mga katipunerong magdalo. Bago magsimula ang halalan, napagkasunduan na igagalang ang resulta ng halalan. Dito nahalal ang leader ng magdalong katipunero na si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at si Andres Bonifacio ay naging tagapangasiwang panloob. Tinutulan ni Daniel Tiruna ang posisyon ni Andres Bonifacio bilang tagapangasiwang panloob dahil nararapat daw ay abogado ang mahalal sa posisyon. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan upang ipagwalang bisa ni Andres Bonifacio ang nangyaring halalan sa Tejero.
Nagtatag si Andres Bonifacio ng sarili niyang pamahalaan sa Naik, Cavite at itinalaga niya ang kanyang sarili bilang Pangulo. Dahil dito, kinasuhan si Andres Bonifacio ng sedisyon ng mga Magdalong grupo. Ipinahuli siya ni Emilio Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang naturang hatol. Si Lazaro Macapagal ang nagdala ng hatol para kina Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio. Hinatulan si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio ng parusang kamatayan sa bundok Nagpatong o Bundok Buntis sa Maragondon, Cavite. Ngayong alam na natin ang mga natatanging ambag ni Andres Bonifacio para makamit ang ating kalayaan, bilang isang mag-aaral, paano mo ito pahahalagahan?